Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, ka-coffee. Kumusta po kayo at kape tayo? Sige, diretso na sa ating topic, si Trillanes. Abay, nakapuntos na naman. Nakapuntos na naman po itong si Trillanes labang kay Duterte. At mukhang wala makakalimutan na itong si Digong. Nakakalimutan ni Tatay Digong sampahan ng kaso itong si Trillanes. Diyan sila napupulaan. Kasi sinabi nila, in-announce nila na sasampahan nila ng kaso itong si Trillanes. Libel case daw po ang isasampa nila. 1 linggo lumipas, 2 linggo lumipas, 3 linggo lumipas, 4 na linggo lumipas, walang sinampang kaso. Kaya tinatawanan sila ni Trillanes ngayon. Nakapunto si Trillanes. Ibig sabihin, budol! Budol lang pala o joke lang pala yang sinasabi nilang magsasampa sila ng kaso. Kaya tinatawanan sila ni Trillanes. Ito ang patunay. Pakinggan natin. Courtesy of Politico. Yung kanila naging panayam kay Trillanes. O sige, pakinggan po natin yan. Right, Senator Trillanes, sir, may pinail na po ba sa inyong libel si former President Duterte? Wala pa po. Oh. Pero kung gagawin po niya, haharapin ko po yan sa korte. Dahil naghihintay lang pala si Trillanes Wala daw pong sinasampang libelo, kasong libelo sa kanya. And sige, gawin ninyo yan, haharapin ni Trillanes. Si Trillanes, nakailang kaso na. Ilang kaso na yung sinampa nito kay Digong. Mas mabilis pa pala si Trillanes. Mas seryoso pa pala siya dyan na ipakulong itong si Digong. Si Digong, hindi seryoso. Kay Trillanes. O bakit? Bakit hindi nag-file? Bakit hindi sinampahan ni Digong? Napakarami niya ng mga abogado. Napakarami niyang pera. Billions of pesos. Madali niya lang yan. O kausapin niya yung kanyang mga luminaire, mga attorney, mga mahuhusay na abogado, sampahan ng kaso si Trillanes para tumigil si Trillanes sa kakabira sa kanila. Ang problema, bakit hindi nila isinampa? Alam niyo kung bakit? Sabi ni Trillanes, may mga mabubuko once na isinampa nila yung kasong libelo na yan. Pakinggan natin yung argumento dito ni Trillanes. doon po sa bank secrecy law, kapag ang basihan ng kaso ay ang bank accounts, may exemption ho yun sa bank secrecy law. Pwedeng maungkat yun. At alam po, ganito po, no? Opo. May sinaside siyang provision. Kasi ang sinasabi niya, may mga bintang, may mga binibintang itong si Trillanes patungkol dyan sa mga salapi na pumapasok sa bangko, sa bank account ni Duterte. So parang favorable pa pala, base sa statement na ito ni Trillanes, once nasampahan siya ng kasong libelo, exempted naman pala yan, ka-coffee. Ibig sabihin, hindi siya liable sa libel. Dahil patungkol po sa pagsisiwalat ng mga impormasyon patungkol sa bank accounts ni Digong, exempted daw po yan doon sa bank secrecy law. O yan, maglaban kayo sa korte. Parehas kayo may resources, diyan kayo maglaban. Sige, continue. Ang problema niya, inamin niya na po sa video, pinakita ko po yung video, inamin niya yung bank accounts na present ako totoo sa kanya yung 2016. Yan ang problema dito sa sobrang kasi sinungaling nakakalimutan niya. Galit si Trillanes. Sa sobrang sinungaling mo, nakakalimutan mo. Nadali. Nakayari ka sa mga DDS. Trillanes, binira mo na naman si Tatay Digong. Sa sobrang sinungaling daw, makakalimutan. Which is my point. Kapag sinungaling ka, di ba? Kapag ikaw ay sinungaling, mag-iiba-iba ka ng statement Walang consistency. Kasi ang fact, isa lang naman ang katotohanan So kung nagsinungaling ka to this person, nagsinungaling ka to another person, nagsinungaling ka to the third person, pag nagsama-sama yan at kinumpronta ka, mapapaisip ka, ano na nga yung sinabi ko sa ganyan, etc. Mahuhuli ka kasi inconsistent ka. Yung iba, sinasadyang magsinungaling. Yung iba, talagang by nature, sinungaling. Hindi ko alam kung ano si Digong. Pero sabi ni Trillanes, sinungaling tong si Digong. Ay, nako, yari. Nakapuntos na naman to si Trillanes. So, mga DDS, bash nyo ulit. Alam niyo, so, yun ang problema niya. Anong sasabihin niya hindi totoo? Ay siya mismo inamin niya yun at pinalabas ko yung video na yun dun sa quad committee. Ano? Ano? Sige, bahala kayo dyan, ka-copy. Mag-away-away kayo dyan. Teka, balikan natin ito. Itong article. Hindi ka pwede magsinungaling online. Maraming ebidensya. Maraming news articles. Maraming video. Yun na lang.
mahirap i-authenticate kung totoo ba yung video na yan. Daan ka pa ng NBI para i-authenticate, di ba? Basahin natin itong sinasabi ni... Balikan natin. Sino matagal na ito eh. Nasa Times. Mindanao Times. Wala siyang kawala dyan. Nasa balita, kaliwat ka ng pahayagan, yung sinasabi ni Digong. Duterte to sue Trillanes for libel. November 15, 2024. 1 month and 9 days ang lumipas. Kaya tinatawa na sila ng Trillanes. Former President Rodrigo Duterte has confirmed plans to file a libel suit against former Senator Antonio Trillanes III for accusing him and his family of amassing wealth while holding powerful positions. Joke time lang pala to. Kinonfirm pa ni Digong. Wala rin. Wala. Ay, nakayo ko sa inyo dyan. The decision stemmed, yung decision nila na mag-file, kasi confirmed na raw, mag-file ang kaso. The decision stemmed from the document presented by Trillanes during the House Quad Committee hearing on November 13. So, nangyari yung event, November 13. November 15, kinonfirm nila na they will file a case against Trillanes, and then 1 month and 9 days later on, wala nangyari. Baka bukas. Kaso holiday eh. Baka sa Martes, baka sa 26 and 78, kaso holiday, Christmas, maabala sila mga abogado, nakabakasyon, nasa ibang bansa. O baka sa January 2. Anong araw ba yung January 2? Baka doon nila i-file yan, January 2. Anong araw ba yung 2? Kalendaryo. Salamin. O yan, January 2 is Thursday. Oh, January 2, January 3. O, January 2, magbi-meeting sila. 3, may mga ebidensya, maglilikom. Not enough, yung 2 days. O, first week ng January, o sige, solidify yung case, yung foundation. Third week, filing. Baka sa January 13. Yung January 13, kaso wala si Trillanes. Kaso wala eh. Or baka hindi seryoso si Digong. Or baka matakot sila doon sa sinasabi na Trillanes na once they file a case, nako, mas may mabubulgar. O baka doon natakot na sila, di ba? Sabi niya, it is high time that Trillanes must suffer the consequences of his actions as they have been very lenient of him for so long. Ayun na nga. Kaya ginaganyan kayo ni Trillanes. For so long, lenient kayo. Kumbaga, hinahayaan nyo lang siya. Diba? For so long. O yan, tinatawanan kayo ngayon. O hindi, kayo ninindigan doon sa sinasabi nyo. The former senator was a known critic of the Dutertes and even reportedly helped lawyer Jude Sabio in filing a case before the International Criminal Court in 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 years na. 8 years na kayong pinapahirapan ni Trillanes. 8 years na kayong tinatakot ni Trillanes. Asan yung kaso? Di ba hindi nyo nasampahan ng kaso? Or baka hindi nyo kaya si Trillanes. Di ba? However, Sabio withdrew his complaints as he claimed that it was orchestrated by Trillanes and opposition forces to bring down the former president. That time, panahon ni Digong yan. Takot ka talaga dyan. Meanwhile, the Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP and the Anti-Money Laundering Council previously denied the authenticity of the bank records presented by Trillanes at the Quad Committee hearing. Yun! May ebidensya na kayo sa pool. Hindi pala totoo eh. Yung mga bank records na yan, disampahan nyo ng counter complaints. Diba? Para matigil si Trillanes. Dahil yan naman ang gusto ninyo. Or else hindi nyo kaya. 2 agencies insisted they could not hand over any documents without authority from the account holder because they would be breaching bank secrecy laws. O baka hinuhuli lang kayo ni Trillanes. Sundalo eh. Tactics lang ito ni Trillanes para pag sinampahan siya ng kaso, yan, magkakaalaman na kung totoo yung sinasabi niya o hindi. Ay, dilugi sila. Kaya hindi magsasampa ng kasong libelo. Diba? Naisa na naman kayo ni Trillanes dyan. Duterte further said that if Trillanes could prove his allegations about his family's supposed suspicious bank deposits, he would order Vice President Sara Duterte and Mayor Sebastian Duterte to step down. O, pwede ba yan? O baka joke lang din yan. Pwede ba yan? Magdiktahan ni Digong ang kanyang mga anak kung mag-resign ka. Eh di ba hindi nga siya pinaniniwalaan? Ano ba sabi ni Digong kay Sara? Huwag kang tumakbo sa pagka-presidente o huwag kang tumakbo. Huwag mong pasukin ng politics. Ano ginawa ni Sara? Tumakbo pa rin. Baka mag-presidente pa sa 2028 unless ma-impeach
So baka joke lang din to. As of this writing, Trillanes has not yet issued a public statement regarding Duterte's planned legal actions. Ayun na, meron na. Meron na. Kasi November pa yung article na ito eh. Oh, yung pinakinggan natin kanina na video, ayan, may statement na siya. Nabudol kayo ni Trillanes. Ay, hindi nabudol, naiisahan. Sorry for the term. Naiisahan kayo. Mas wais sa inyo si Trillanes. Ba't hindi nyo kaya? Sa tingin niyo ano? Comment kayo dyan, ka-coffee. Mga opinion, reaction, lagay nyo dyan sa comment section para mabasa po yan ng ating mga ka-coffee din. Nakapahinga pa po yung mga abogado siguro ni Digong kaya hindi makapagsampa-sampa ng kasong libelo. Actually, madali lang naman yan. Libel lang naman yan, ka-coffee eh. Hindi naman ganun kabigat na kaso yan. As compared to other cases, hindi natin sa minamatayan. Pero kung ikukumpara mo sa ibang mabibigat na kaso, libelo lang ito eh. Pero bakit hindi siya masampahan dyan? O baka may mga reservations. Ang tanong dyan, ano yung mga reservations? Yung problema, hindi maniniwala ang tao sa inyo kasi nag-commit kayo. Sabi nyo, it was already confirmed. Sabi ni Panelo, confirmed yan. They will file a case against Trillanes. Now, where is the case? Sabi ni Trillanes, wala. O siya, sige. I-comment ang inyong opinion, reaction siya sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa YouTube, marami pong nakanonood sa atin, di pa nakasubscribe. Pasukin na lang ka-coffee, please click lang po na subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin yung notification icon. At kung kayo naman po yung nasa Facebook, pasukin na lang din ka-coffee, please. Like na lang ka-coffee. Like and follow sa Facebook. At like, comment, share, or kahit ano pong gawin ninyo dyan, okay lang. Maraming salamat po sa mga sumama. Merry Christmas in advance sa lahat po. Happy New Year. Mas aga pa. 7 days to go before New Year, no? Christmas tomorrow, December 25. Ingat kayo, ka-coffee. Nasa loob po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyo. Bye-bye.